Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon sa magandang awit ng choir na habang pinakikinggan ko ay para akong nasa langit. Dahil sa parang mga anghel na nag-aawitan. Sana ay wag lang mapaaga ang pagpunta sa langit. Yun naman ang pinagpe-pray ko. Wag naman sanang mapaaga. Salamat sa Panginoon sa pagkakataon na minsan pa tayo po ay nagkakasama-sama para luwalhatiin natin at pasalamatan at sambahin ang ating Panginoong Diyos. Yang katabi ninyo ay 1 oras at kalahati nyo pong katabihan. Kaya gawin po natin, magbibuild tayo ng rapport sa katabi po natin. Dahil katabi mo yan, isang oras at kalahati, baka sa langit nga, katabi mo pa rin yan eh. So, i-appreciate na natin siya. Ibig sabihin, humanap kayo ng pwedeng i-appreciate sa kanya. Halimbawa, kilay is life, yung buhok niya, yung dimple niya, yung mga ganun ba? I-appreciate natin. Sige, nasa kaliwat, nasa kanan. Sabihin po natin kung ano po yung ina-appreciate natin sa kanya. Ang ganda ng damit mo ngayon. Ay, yung mga ganyan. Ang ganda ng kilay mo. Ganda ng gupit mo. Yung mga ganun. Appreciation niya. Yan ay isa sa paraan ng pagbibuild ng rapport, mga kapatid. Yung i-appreciate po natin yung atin pong katabi. July 2, sa isang balita sa lugar ng Sampaloc, Manila, na kung saan ay nasa 50 meters lang yung pagitan ng church natin doon sa nasunog. Merong 200 kabahayan ang nasunog. At sabi ko sa sa pastor natin sa FCC Manila, ay kuhanan ng mag-report ng video at ito yung kanilang sinubmit. Madaling araw, July 2, Miyerkules, nag-umpisa ang sunog dito sa Barangay 448 at 439 Sampaloc, Manila. 1:44, idineklara itong fire under control. Nasa 200 families ang apektado at 70 kabahayan ang nasunog. Maitim na usok at malaking apoy ang sumalubong sa mga residente. Ang mga larawan po ay actual nakuha ni Pastor Mark at ni Pastor Iman. 7 miyembro po natin ang nasunog at wala pong nailigtas ng kahit ano na nakatira ngayon sila sa tent. Ang DCRM natin, ang Disaster and Calamity Response, ay nagpaabot na po ng kaunting tulong, initial at immediate na tulong. Pero alam ko na sa atin ay meron tayong pagkakataon para tumulong din po dito sa atin pong, hindi lang sa mga kapatiran, kundi sa buong community. Kaya next week po, magkakaroon po tayo ng special offering para sa pagbibigay ng tulong sa mga nasalanta. Kung sakali, i-ano nyo na rin, no? Yung mga, baka magpadala tayo ng mga damit, ng mga na pag-iwanan. Alam ko marami dyan na pag-iwanan na natin, hindi na ba maisuot? Yung umaasa ka pa na maisusuot mo pa. Huwag ka nang umasa na maisusuot mo pa yan, mga kapatid. Donate mo na lang yan. Ha? Yun ay kapag nag-decide ng board na magpapadala tayo ng mga damit, kasi 200 pamilya yon para magkaroon naman ng impact yung church natin doon sa community. Okay, ito yun po ay next week po yan. Okay. Papatuloy po ang atin pong disclaimer at in effect pa rin na mga video na atin pong makikita ay para sa illustration purposes lamang, pantulong sa atin pong pag-aaral, hindi nito naglalayon na i-deceive ang sinuman. Sa atin pong pag-aaral, meron po tayong series, Seek, Pursue, Conquer for Christ, a study in the life of Paul. Ito ang pinag-uusapan po natin, ang buhay at ministry ni Apostol Pablo. So far, meron na po tayong 3 na natalakay. Ibibigay ko lang ng kaunti ang mga summary at buod nito.
Sa radical conversion and transformation, ito po yung karanasan ni Apostol Pablo sa Damascus. Ito yung tinatawag po naming Damascus encounter ni Apostol Pablo. Kung isa-summarize natin ang pag-aaral in a gist, ito po yung ating makikita. Jesus transforms the worst sinners into the greatest witness. Mula sa isang persecutor, 180, naging preacher si Apostol Pablo. Kaya walang imposible sa ating Panginoon. Kahit pusakal ay pwede po niyang baguhin. Kahit asawa natin, pwede po niyang baguhin. Sabihin po natin sa katabi po nating asawa, pwede pala. Pangalawa naman po, pinag-aralan din po natin, pursuing the call. Sa pag-aaral naman po natin, ano experience ni Apostol Pablo nito? Paul's preparation and obedience. Kung titingnan naman natin ang pinakabuod ng ating pong pag-aaral, God prepares before He sends. Hinanda ni Apostol Pablo, inanda ng ating Panginoong Diyos si Apostol Pablo bago niya ito ipadala. Gumamit ang Panginoong Diyos ng Ananias, gumamit ang Panginoong Diyos ng Barnabas na magdi-disciple sa kanya, gumamit ang ating Panginoong Diyos ng iba't ibang paraan para si Apostol Pablo ay hubugin at ihanda sa isang mas malaking ministeryo. Kaya makita natin mga kapatid na yung complete obedience is the key. Yun lamang ang ginawa ni Apostol Pablo. Siya ay sumunod sa mga utos ng atin pong Panginoon. Ang pangatlo naman po, conquering opposition, Paul's perseverance in persecution. Kasama niya si Silas nito, sila ay nakabilanggo. Pero hindi ito ang katapusan ng gospel. Bagamat nakapangaw ang kanila pong mga paa, sila po ay nasa Bartolina, hindi ito nag-stop ng gospel. As a matter of fact, ito po ay lalo pang lumaganap ang gospel doon sa kanila pong naranasan. Kaya kung bibigyan natin ng buod ang ating pong pag-aaral, trials may rise, but faith will rise. Kahapon ay tinawagan ko si Pastor Roger, ang kanyang ina ay kinuha na ng ating pong Panginoong Diyos. At bago ko siya ipanalangin, bago siya umuwi kahapon, sabi ko sa kanya, gamitin mo ang pagkakataong ito na maipangaral ang gospel. Na maipangaral. Gamitin mong gospel opportunity ang pinagdadaanan mong ito na maipangaral sa iyong mga kamag-anak, sa iyong pamilya, ang salita ng ating pong Panginoon. Ngayon naman po, ang pag-uusapan po natin, seeking the lost. Paul's passion to share the gospel. Pag-usapan lang muna natin ang word ng passion. Ang passion, tiningnan ko sa wikang Tagalog yan. Sabi ko sa dictionary at saka sa AI, ano ba yung magandang pagkakatagalog nitong salitang passion? Ang mga lumabas na salita, passion. Yun ang mga yung passion yung nagdadasal. So, yung iba naman, ang nakalagay ay matindi at marubdob na damdamin. Ang tindi, hindi ko tuloy maintindihan. Pero mas maganda sa wikang Ingles eh. Ito talaga yung gusto ko i-communicate mga kapatid eh. Mas nahirapan lang ako sa wikang Tagalog eh. Pero ito talaga ang gusto kong i-communicate sa inyo. Passion is a strong and intense emotion or enthusiasm for something or someone. It often refers to a deep interest, love, or commitment to an activity, cause, or person that brings joy, fulfillment, and motivation. Tama, di ba? Yun ang gusto natin communicate eh. Maaring tayo, iba-iba ang mga passion po natin. Merong passion dyan ay pagluluto. Merong passion ay sports. Kaya magtataka ka eh. Hindi mo maipaliwanag bakit ganun siya. Umagang-umaga pa lang, gigising na, mag-exercise, tatakbo, magbibisikleta, 100 kilometers. What is this? 100 kilometers. Hindi mo maintindihan. Hindi mo talaga maiintindihan. Bakit? Hindi yun ang passion mo eh. Sa kanya, yun ang passion niya. Meron naman, mga kapatid, ang passion naman ay pagpapaganda. Lahat ng gagawin, nakafocus siya para magpaganda. Lahat ng bibiling, mahamahalin, ipapahid dito, mamasilya dito. Lahat, mga kapatid, lahat. Alam niyo yan. Passion niya, di ba? Meron gano'n, di ba? Sa Friday wala eh. Sa Saturday ba meron? Wala din sa Saturday. Ewan ko sa Sunday So, meron gano'n eh. Na lahat ng gagawin niya ay para magpaganda. Dahil yon ang passion niya. Kaya sabihin natin sa katabi natin ngayon na maaaring siya yon, hindi effective, kapatid. Sabihin natin yan, maaaring hindi effective yan. So, iba't iba eh. Iba't iba yung passion natin eh. Yung kinagigiliwan natin gawin at yung gustong-gusto natin gawin. Tingnan naman natin ngayon si Apostol Pablo. Ano ba ang passion ni Apostol Pablo?
ang passion ni Apostol Pablo ay walang iba kung hindi isa lang. Isa lang ang passion ni Apostol Pablo. Maaari may iba't iba tayong passion. Ako naging passion ko po, mga kapatid, sound system. Ay talaga naman, kahit saan ka pumuntang lugar, dito sa Pilipinas, pinagpupuntaran ko po yan. Yung magandang sound system. Ngayon, naubos na pera ko, wala na. Ito si Apostol Pablo, isa lang ang passion niya eh. Isa lang yung gustong-gusto niya. Nakafocus ang kanyang interest, nakafocus ang lahat ng kanyang atensyon. Ano to? To preach the gospel. Yun lang. Yun lang ang passion niya. Papag-uusapan po natin mamaya yan. Sabi niya sa Romans, I am telling the truth in Christ. I am not lying. My conscience testifies with me in the Holy Spirit that I have great sorrow. Tingnan niyo, meron siyang matinding kalungkutan, unceasing grief in my heart. Bakit meron siya matinding kalungkutan at unceasing grief in his heart? Ang dahilan nito, mga kapatid, kapag nakikita niya yung kanyang mga kasamang mga Hudyo, yung mga fellow Jew niya, na hindi nakikinig sa Word of God, na hindi nakikinig sa salita ng Panginoon, nalulungkot siya doon. Nalungkot siya doon. Kaya his missionary journeys, sufferings, letters, and prayers all point to one goal. That is, to proclaim Christ. Yun lang. 40 years, mga kapatid, approximately 30 to 40 years si Apostol Pablo after ng kanyang conversion, yun lang ang ginawa niya, to proclaim Christ. Guusap nga kami kahapon, preach ko to ng Friday, bago kami matulog ni Pe. Siguro ka ako, bago matulog si Apostol Pablo, ang iniisip niya, saan siya pupunta kinabukasan para mag-preach ng gospel, para i-preach ang ating Panginoon. Ganun si Apostol Pablo. Inubos niya ang lahat ng kanyang resources. Alam niyo ba, mga kapatid, na possible. Hindi natin natitiyak. Pero sa pag-aaral ko ngayon, posible. Na si Apostol Pablo, single si Apostol Pablo. Wala po siyang asawa. Bagamat sinasabi ng iba, merong asawa dahil member siya ng Synedrin. Pero mas malamang yung theory o yung interpretation na wala siyang asawa. Dahil yung pinag-aaralan ko to, mga kapatid, hindi divided yung attention niya. Ayaw niya ma-divide ang kanyang attention. Kaya nakalimutan niya na ang kanyang forever. At nag-focus na lang siya sa pagpipreach ng gospel. Kaya sa mga single na nandirito, meron po ba walang tataas ng kamay? Tinan niyo. So, sa mga single na nandirito, mga kapatid, baka naman, hindi ko naman tinitiyak, na baka ito yung kalooban ng ating Panginoon para walang maging sagabal. Tingnan niyo, to proclaim Christ and reap the harvest of souls for God's kingdom. Yun ang passion ni Apostol Pablo. Ngayon, tinignan ko to. Yung Acts chapter 20, verse 24, ang context po niyan, magpapaalam siya sa mga elders ng Ephesus. 3 years siya doon. Pagkatapos nung siya po ay magpapaalam na iyakan, grabe po yung iyakan. Pag tinignan po ninyo yung passage, yung pong iyakapan sila, tayo, hindi. Tayo pag nagsa-send off, daming pagkain, daming baboy dyan, lahat ng bawal, nandyan, di ba? Ganun pag nagsasend off tayo, sila hindi. Nung send off si Apostol Pablo, iyakan sila. At ito yung tagubilin ni Apostol Pablo, mga kapatid. At ito yung sinabi ni Apostol Pablo tungkol sa pupuntahan niya at panibagong ministry na papasukan po niya. Kaya pinag-generate namin ng video itong si Apostol Pablo, yung context ng Acts chapter 20, 24, ito yung lumabas, mga kapatid. But I do not consider my life of any account as dear to myself, so that I may finish my course in the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify solemnly of the gospel of the grace of God. Tinanong ko rin yung aking taga-generate ng AI, pwede bang magtagalog si Apostol Pablo? Tingnan ika natin, Pastor. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin, at matapos ang gawain tinanggap ko mula sa Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Ito yung sinabi ni Apostol Pablo sa mga elders ng mga taga-Ephesus. Ngayon, tingnan pa natin isa. Pag-aaralan naman natin si Apostol Pablo. Tingnan pa natin ang isa na mayroong same passion.
to preach the gospel. Sino ito? Si Jesus Christ. Ang sabi sa Luke chapter 19, 41 to 44, ganito yan. 1 week na lamang ang buhay ni Jesus Christ nung siya ay nandirito sa lupa bago siya ipako sa krus. Palm Sunday po ito. Papunta siya sa Jerusalem. Ito yung sinabi ng ating Panginoong Jesus. Meron ako na-generate na video dito. If only on this your day you had known the path of peace, but you have failed to see. The days will come when your enemies build ramparts to surround you and hem you in, pressing hard from every side. And within these walls they will destroy you, you and your children. And they will not leave one stone upon another in you, because you did not recognize the time of your visitation. Maganda naman yung video, Jesus Film ng Campus Crusade for Christ. Meron lang akong hindi nakita. Kasi sabi sa Luke 19, 41 to 44, "But as he came closer to Jerusalem and saw the city ahead." Pag nasa Mount Olive ka, pagka kayo'y pupunta sa Israel, pag nasa Mount Olive ka, pababa ka, kita mo yung Israel. Kita mo yun, no? Kita mo yung buong Jerusalem, overlooking mula Mount Olives. Ganun ang naranasan, ganun ang senaryo kay Jesus Christ. Pero sabi dito, and so the city ahead, he began to weep. Umiyak siya. Dalawang passage lang sa scripture, written in the scripture. Hindi ibig sabihin, dalawang beses lang umiyak si Jesus, kung hindi written in the scripture. Yung naisulat. Una, namatay si Lazarus. Yung pangalawa, ito. Tanong ito, ano iniiyakan ng ating Panginoong Hesukristo nung makita niya ang Jerusalem, overlooking Jerusalem? So, ginawa ko po, mga kapatid, pinag-generate ulit namin ng video. Sabi ko sa generator ko, paiyakin mo nga ito. Tingnan natin. How I wish today that you, of all people, would understand the way to peace. But now it is too late, and peace is hidden from your eyes. Before long, your enemies will build ramparts against your walls and encircle you and close in on you from every side. They will crush you into the ground, and your children with you. Your enemies will not leave a single stone in place, because you did not recognize it when God visited you. Medyo nahirapang magpaiyak si AI, no? Pero sa totoo lang, sa context, umiyak talaga si Jesus Christ. Ang tanong ito, bakit umiyak si Jesus Christ? Bakit nanangis ang ating Panginoong Jesus? Katulad ni Apostol Pablo. Alam niyo po ba mga kapatid ko na interpretation ko? Nakikita nila yung lost. Kapag ka malayo sa ating Panginoon, nakikita nila yung future ng tao. Alam nila na kapag ka hindi tumanggap sa ating Panginoong Jesus, kapag ka hindi walang pananampalataya sa ating Panginoon at hindi tinanggap yung provision ng ating Panginoon ng kaligtasan papunta sa impyerno yun. Tatanungin ko kayo ngayon, mga kapatid, kung meron kang nakikitang isang tao, kamag-anak mo, mahal mo sa buhay, kaibigan mo, tumatakbo, nakapiring ang mata, bulag, pupunta sa bangin, ano ang mararamdaman mo? Ano mararamdaman mo? Kung papunta sila sa kapahamakan, kung mayroon ka nakikitang bahay na nasusunog, nandun ang mga mahal mo sa buhay, nandun ang pamilya mo, nandun ang kaibigan mo, ano ang mararamdaman mo? Ganon si Jesus Christ, ganon si Apostol Pablo. Ang tingin nila, doon sa mga hindi sumampalataya sa ating Panginoong Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas, lost. Lost. Kaya nandun yung passion nila to share the gospel, na ibahagi ang salita ng ating pong Panginoon. Sana, sa pagtapos ng ating pong pag-aaral, ma-challenge ang bawat isa po sa atin, na gamitin tayo ng ating Panginoon
Ako, hindi ko gusto naman at hindi ko rin naman talaga maaabot yung passion ni Apostol Pablo. Nung pinag-aaralan ko po ito, nung palalim, mga pag-aaral ko po ito, napahiya ako eh. Napahiya ako kay Apostol Pablo eh. Ni walang katiting. Yung kanyang passion to share the gospel, hindi ko naabot ni 10%, hindi ko po naabot. Pero isang bagay ang ginagawa natin, ang nais kong sabihin po sa inyo ngayon, sana man lang, sa pagkakataon pinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon, ay ma-challenge po tayo na magbahagi ng ating pong naranasan, na ang kaligtasan lamang ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Hindi sa pamamagitan ng anumang relihiyon. Kaya kinakailangan siya po ay atin pong ibahagi. Seeking the lost, Paul's passion to share the gospel. Ang central message po natin ay nandirito, the passion for the lost is demonstrated by surrendered life, unwavering purpose, and unshakable commitment to proclaim the gospel of God's grace, regardless of the cost. Kung paiikliin natin, passion for the lost, the cost means nothing. The gospel means everything. Mag-aral po tayo. Magpapasimula na po ako sa atin pong pag-aaral sa loob ng 20 minutes. Meron po tayong tatlo na pag-uusapan. Paul's perspective on his life, Paul's purpose, at yung pangatlo, Paul's passion. Simulan po natin. Paul's perspective. Ano sinabi on his life, sa buhay niya? Tayo, mga kapatid, wala na yatang, siyempre, ang pinakamahalaga sa atin, buhay natin. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ito naman ay hindi naman ano. Halimbawa, biglang direct missile, TEC. Ano gagawin mo? Ano gagawin mo? Ito, direct missile, pupunta sa TEC, ano gagawin mo? Aba, hindi ka pupunta dyan. Hindi ka pupunta dyan. Ngayon, kung nandiyan dito ka na, syempre, liligtas mo ang buhay mo. Normal yun. Normal na ugali ng tao yun. Ililigtas mo muna ang buhay mo. Sapagkat, napakahalaga kaya ng buhay mo. Siyempre, kagulo, anong man na nangyari. Siyempre, ililigtas mo muna yung sarili mo. Yung asawa mo maiiwan, kunyari. Halimbawa, maiiwan, tapos naalala mo, siyempre, babalikan mo naman. Yung asawa mo at ililigtas mo rin yung asawa mo. Pero si Pablo, ibang klase. Tingnan niyo kung paano niya tinitingnan yung kanyang buhay. Sabi ni Apostol Pablo, I do not account my life of any value, nor a precious to myself. What? Ibig sabihin, value wala sa iyo yung buhay mo. Value wala sa iyo. Kahit ano mangyari sa buhay mo, sabi ni Apostol Pablo, ganun. Isang halimbawa niyan, mga kapatid, ay yung Acts chapter 21. Ito yung insidente na pupunta siya sa Jerusalem. Ito, napakaganda. Ito nangyari. Several days later, a man named Agabus, ito po yung prophet sa New Testament, last prophet na naisulat sa New Testament, who also had the gift of prophecy, arrived from Judea. He came over and took Paul's belt and bound his own feet and hands with it. Then he said, the Holy Spirit declares, so shall the owner of this belt be bound by the Jewish leaders in Jerusalem and turned over to the Gentiles. When we heard this, we are the local believers all begged Paul not to go on to Jerusalem. Gusto ni Apostol Pablo na pumunta sa Jerusalem. Dumating si Agabus. Ang sabi ni Agabus, yung may-ari nitong belt na ito ay tatalian sa Jerusalem. Naintindihan noong ibang mga disipulo, naintindihan noong ibang church member, ano ang pakiusap sa kanya? Paul, huwag ka nang pumunta dun. Bakit? Tiyak eh. Tiyak na bibilanggo ka. Tiyak na pahihirapan ka. Kaya Paul, pwede ba? Huwag ka nang pumunta dun. Nakiusap sila. Ano sagot niya, Apostol Pablo? But he said, why all this weeping? Kung dito nangyari yan, what is this, my friend? Why all this weeping? You are breaking my heart. You are breaking my... Pinapasag ninyo puso ko. I am ready not only to be jailed at Jerusalem, but even to die for the sake of the Lord Jesus. When it was clear that we couldn't persuade him,
he gave up and said, the Lord's will be done. Ang kalooban ng Diyos ang mangyari. Pumunta siya sa Jerusalem. Ganun nga nangyari, mga kapatid. Malinaw. Para kay Apostol Pablo, yung buhay niya, nakalaan lang sa ating Panginoong Hesus. Ganun man ang mangyari. Sa Galatians chapter 2, verse 20, sapagkat napako na siya, nakasama ni Jesus. At yung buhay na ikinabubuhay niya, ay kinabubuhay niya sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ganun din naman sa Philippians chapter 1:21. Sabay-sabay nga po nating basahin. For me, to live is Christ. Si Jesus lang. Siya ang kahulugan ng buhay. Siya ang source ng lahat ng kanyang buhay. Siya yung goal niya. May pangaral ang ating Panginoong Kristo. Kung kamatayan man, pakinabang pa ngayon sapagkat makikita natin siyang mukhaan. Kaya ang lesson po natin, true evangelism begins with surrender. A life not lived for self. Medyo mahirap. Hindi ko sinasabi madali. Ang tunay na pagsusuko sa ating Panginoon, ang tunay na evangelism ay magpapasimula sa tunay na pagsusuko ng buong buhay natin sa ating Panginoon. Ng ating Panginoong Hesus lang ang pinakamahalaga. Tingnan po natin ang pangalawang. Paul's purpose, finish the race. Sabi niya rito, if only I may finish my course and the ministry that received from the Lord Jesus. Tinitingnan niya yung kanyang ministry na parang nasa takbuhan, nasa race, na mayroong certain race na ipinagkaloob sa kanya. Ito yung tatakbuhin mo. Sa kailangan gagawin niya ay tatakbo ng buong lakas niya. Mayroong mga passion na, alam niyo, nagdudwindle. Yung unti-unti. Noon, yun ang gusto mong gawin. Pagkatapos ngayon, pababa na ng pababa. Pababa ng pababa. Ako ganyan. Noon, sa totoo lang, sa mga hindi nakakaalam po dito, ang isa sa passion ko, mga kapatid, ay magpaganda ng katawan. Kasi kargador ako Ang namin ay hubad baro kami sa palengke. Wala kang kargador na nakikita na naka-t-shirt. Nakahubad baro kami. So, kami ay merong K na maghubad baro. So, siyempre, gagawin mo, paano ka? Hirap naman yung katsawang ka na, wala kang karapatang maghubad. So, ang gagawin ko niyan, mag-exercise, 50 push-ups sa umaga, 50 push-ups sa gabi. Pagkatapos niyan, mga dumbbell. Ano ba yung katawan ko, mga kapatid? Alam niyo yan, paulit-ulit ko na lang sinasabi yan. Ganyan po yan. May kay po talaga tayo maghubad. Meron nga isang kapatiran nung pinreach ko to kagabi, pinakita sa akin yung dating picture. Sabi ko, dati pa yan. Mga 40, 50 years old na ako. Kung nakita mo, 20 anyos ako, matindi. Tutulo laway mo. So, totoo yun. Pero tanggap ko na. Tanggap ko na. Dumarating yung time na nawawala po yun. Nawawala yung, nagdudwindle po yung passion mong yan. Alam niyo yan? Kayo ganyan din Noon, ang passion nyo ay, alam ko, misis ko, ang passion po niya, alam niyo magpaganda ng kitchen. Alam niya yan, magpaganda ng kitchen. Before pandemic, nakaplano na yan. Magpapaganda siya ng kitchen. Hindi ko maintindihan bakit. Papaganda siya ng kitchen. Sabi ko, hindi pa natin nagagamit yung kitchen, pagagandahin mo na. Bakit? So, hindi ko makita yung logic na yun. Pero hindi ko, ang dahilan nun, passion. Ay, buti na lang. Praise God, nawala yun. Nawala yung passion. Kundi ang laking gastos. Na yun. Noong nagkaroon ng pandemic, nawala, alam niya, tanungin niya siya, nawala yung desire niya yun, nawala yung passion niya po yun. Si Apostol Pablo, kung titingnan mo, mula doon sa Damascus Road, ang passion niya, mga kapatid, to preach the gospel. Hindi nawala yun. As a matter of fact, tingin ko, tumindi yun Bakit? Hanggang matapos yung kanyang takbuhin. Tinapos niya yun. Yun ang kanyang passion na ipangaral ang salita ng ating Panginoon. Kaya sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, I have fought the good fight. I have finished the race. Nakumpleto ko. May halos last word niya na to Itong sa Timothy na ito yung isa sa mga pinakahuling sulat niya bago siya mamatay.
At sabi nga nun dito, 1 Corinthians chapter 9:24, I discipline my body like an athlete training it to do what it should. Yung katawan ko ay tinetrain ko sa isang bagay na pinagagawa sa akin ng ating Panginoon. Ang bawat isa sa atin ay mayroong kani-kanyang takbuhin, mga kapatid. Mayroong kani-kanya tayong ginagampanan. Maaaring hindi katulad ni Apostol Pablo, ang atin pong binigay sa atin ng ating Panginoon, pero mayroong ipinagkatiwala sa atin na takbuhin na kinakailangan tapusin po natin. Ano encouragement po natin? Each believer has a role in the harvest. Bawat sa po sa atin, mayroong kani-kanyang role. Alam nyo ba, 2 weeks from now, Friends Day na naman po natin, na kung saan ay papangaral natin ang salita ng ating pong Panginoon. Maaaring hindi kayo ang maging preacher, pero baka ang role mo ay mag-pray. Pag-pray natin, yung mga kaibigan natin, baka ang role natin ay mag-invite. So dalhin nyo sila dito. Mag-anyaya tayo. Meron po mga invitation na nasa labas. On your way out, pwede po kayo kumuha. Kumuha kayo mga ganitong invitation po. Kumuha kayo, ito'y paanyaya para malaman nila na ang atin pong Friends Day ay is darating na Friday 20, 18, 19, and 20. July 18, 19, and 20. Bawat isa sa atin ay meron kanya-kanyang takbuhin na iniraan. Meron kanya-kanyang role sa harvest. Gawin lamang po natin yun na may katapatan. Tanong, are you running your race or sitting on the sidelines? Tingnan natin ang pangatlo. Paul's passion, proclaim the gospel. Sabi niya rito, verse 24. 24 lang naman, tinitingnan natin. Sabi niya ay, to testify the gospel of the grace of God. Para sa kanya, mga kapatid, isa lang ang mensahe niya. Meron siyang sulat sa 1 Corinthians chapter 2, verse 1 to 5. Si Apostol Pablo ay member ng Sanhedrin. Isa sa mga parang sa atin parang lawyer na yan mga Pariseo. Isa sa pinakamataas na pag-aaral, sabi natin mataas ang pinag-aralan ni Apostol Pablo. Marunong si Apostol Pablo. Pero ito'y sabi niya sa Corinth. And so it was with me, brothers and sisters. When I came to you, I did not come with eloquence or human wisdom, as I proclaimed to you the testimony of God, about God. For I resolved to know nothing while I was with you, except Jesus Christ and Him crucified. Pwede niyang sabihin kung ano yung mga bagay na magaganda. Sabihin natin yung mamamangha, yung mga tao, galing niya, ang husay niya. Pwede niyang gamitin yung mga latest technology at that time. Pero hindi. Niresolve niya to know nothing except Jesus Christ. Yun lang ang mensahe ni Apostol Pablo. Kung paano siya binago ng ating Panginoon at kung paano tiniyak ni Apostol Pablo ng ating Panginoong Sokristo ang the promised Messiah. Siya yung inaantay natin. Siya yung makapagliligtas at siya yung magbibigay ng katiyakan ng kaligtasan. Yun lang ang mensahe ni Apostol Pablo. Wala na pong iba. Ang tanong ko sa sarili ko, samantalang pinag-aaralan ko, bakit ganun na lamang ang passion ni Apostol Pablo to preach the gospel, to preach the good news? Ang sagot ay nasa Romans chapter 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek or the Gentiles. Makikita po natin the importance of the gospel, the power of God to salvation. Wala na ibang paraan. Ito yun lang daw yung kapangyarihan ng ating Panginoon para magligtas ng tao. Hindi ang ano pa mang bagay, wala nang darating na Mesaya, wala nang darating na Kristo, wala nang darating pa kung di ang ating Panginoong Hesus na lang. The scope of the gospel. Next week, ang pag-aaralan po natin, barriers. Breaking down barriers. Babasagin natin yung mga nagiging hadlang para mangaral tayo ng salita ng ating pong Panginoon. Bakit? Sapagkat ang scope ng gospel ay para sa lahat ng tao. Greek and Gentiles. Dalawang klase lang ang tao noon. Greek and Gentiles. Ngayon din naman, bagamat maraming mga nationalities na nandirito, mga kapatid, lahat yan ay kailangan ng gospel.
lahat sila ay kailangan na marinig ang salita ng ating Panginoon. At yung pangatlo, the urgency of the gospel. Dito sa Middle East, sabihin natin, ito yung isa sa dahilan kung bakit nandirito po ako ngayon. Isa sa kinonsider ko para tanggapin yung ministry dito. Sapagkat ang tingin ko, ang kilos ng Panginoong Diyos dito sa huling araw, in the last days, dito sa Middle East. Marami ang interesado. Oh, Pastor, may gera na. Oh, ginangamba tayo 2 weeks ago. Mga kamag-anak ni sa Pilipinas, pinapauwi na kami. Akala nagbabakasyon kami. So sabi namin, dito ay safe naman at purihin ang Panginoong Diyos. Ang tingin ko mga kapatid dito, meron mga nagpipredict, ito na yung mga huling araw, bakit? Andyan na yung gera, kabi-kabila. Andyan yung mga kalamidad, kabi-kabila. Pero meron pang isa, mga kapatid, na inaantay ako. Ano ito? The Great Harvest. The Great Harvest. At alam nyo, ako to, conviction ko to, itong paniwala ko. Saan magkakaroon ng Great Harvest? Buong mundo yan. Maaaring 7 ang continent. Merong Europe, Asian, America. Maraming continent. Ang tanong ko sa inyo ay ito. Saan magkakaroon ng Great Harvest? Buong paniniwala ko, mga kapatid. Middle East. Middle East. Hindi ko alam paano, pero yun ang paniniwala ko. Kasi sabi sa Biblia, bago dumating ang wakas, magkakaroon muna ng Great Harvest. At ang Great Harvest na yan, paniniwala ko, mangyayari sa Middle East. Nandirito ka. Nandirito tayo ngayon. Nandirito ang FCC. Dalangin ko, mga kapatid, na gamitin ng Panginoong Diyos ang FCC sa Great Harvest na ito. Mangangaral tayo ng salita ng ating Panginoon. When this gospel of the kingdom will preach in the whole world as the testimony to all nations, and then the end will come. Hindi ay inaantay ko yung gera eh. Hindi. Pag gera kasi natatakot lang ako. Nagpapanik buying lang ako. Eh, wala naman akong pambay. So nagpapanik na lang ako. Maraming ganyan. Maraming ganyan. Yung katabi mo ganyan. Magpapanik buying. Napansin niya, wala palang pambay siya. Gumawa na ako ng gumawa po kami ng mga advisory. Ito, ipapalabas po namin ito next week. Yung proper response ng FCC kung sakaling magkaroon ng problema dito, kung sakaling magkaroon ng gulo. Ang isa rito, mga kapatid, ay siyempre, ito lang ang problema. Kinakailangan may cash ka. Mga ganun ba? Mga ganung mga action. Tinangka kong, itong 2 weeks ago, kinabahan ka rin naman ng kaunti. Tinangka kong withdrawin yung pera namin sa bangko. Nung mapansin ko, wala pala. So, pinabayaan ko na lang. Nag-pray na lang. Hindi, sa totoo lang. Kidding aside, ito ang paniwala ko, mga kapatid. Ito inaantay ko. Hindi digmaan, hindi kalamidad. Dadating naman talaga yon, nakalagay sa Biblia yon. Pero inaantay ko ay ang Great Harvest. At dalangin ko sa isang maliit na kaparaanan, gamitin ako ng ating Panginoong Diyos sa pagdadala ng kaluluwa. Napakaganda kaya na merong isang pupunta sa langit dahil ginamit ka. Merong isang makakarating sa kaharian ng Diyos dahil sa ginamit ka. The world is lost and dying. Do you still believe the gospel is the power of God? Alam natin yan. Paul's heart for the lost came from knowing the grace that saved him. Tanong sa atin, mga kapatid, ito yung pinaka mission statement ni Apostol Pablo. His life surrendered. His mission clear to finish the course. And his message, only one message, the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers in his harvest. Live today as if someone's eternity depends on it, and actually, because it is just mine. Let the gospel move you. Let the grace compel you. Let love send you. Passion for the lost.
The cost means nothing. The gospel means everything. Pray lamang po tayo. So pray lang po natin yung atin pong katabi. Siguro, hawakan lang po natin sa balikat yung atin pong katabi. Panginoon, maraming salamat sa challenge na ibinigay mo sa amin sa araw na ito. At sa mga oras na ito, Panginoon, dalangin ko sa iyo ngayon, Panginoon, ang aming kapatid sa pananampalataya na katabi po namin ngayon. Aming Ama, bigyan mo po, Panginoon, siya ng passion to share the gospel, Panginoon. Nagamitin mo po, Panginoon, siya sa isang maliit na kaparaanan sa lugar, sa platform na kanyang kinalalagyan upang ibahagi na si Jesus lang ang tagapagligtas. Alisin mo ang fear, Panginoon. Alisin mo ang takot sa Kanya, dakilang Ama. At hayaan mo po, Panginoon, na yung Kanyang buhay ay magpatotoo na si Jesus ay handang bumago ng buhay ng isang tao at even, Panginoon, ng eternity, Panginoon, ng isang tao. Aming Ama, pagpalain mo ngayon, Panginoon, ang Filipino Christian Church at ang bawat isa po sa amin sa lugar na ito. Alam po namin, darating ang great harvest. Kung dito man, Panginoon, nakatalaga ang great harvest na yan, gamitin mo nawa ang church na ito sa pagdadala ng kaluluwa sa iyong harapan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ito po aming dalangin. Amen. God bless us, mga kapatid.